yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Pinubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Samantala, nagkainitan naman mga kababayan ang ilang mga senador sa kanilang naging session kaninang hapon. Panoorin po ang full video mula sa Net25. Kainitan po mga senador sa session ngayong hapon. Ang nakakita po, kita-kita niya, Nelson. Kitang-kita po ni Mean Corbera. Live. Kung ano nangyari. Mean, ano ba nangyari? Ikaw nga magkwento. Then at Nelson, sa session ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Senator Jingo Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung nag-aakusa sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon umano doon sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilibat sa custody ng PNP Custodial Center si Hernandez, gayong ang Senado raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt order laban sa kanya. Sabi ni Senator Alan Peter, dapat yata repasuhin na yung rules sa witness. Ang sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng kamera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na yan ay never na ginawa ng Senado. Katulad niyong pananakot na kapag hindi sa sumakay doon sa umani gusto ng mga kongresista, siya ay ipapakulong. Ang tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, ano ba yung pinaka-importante doon sa nasayang nga ba yung ginawa ng Senado na investigasyon doon sa 3 beses na pagpapatawag ng pagdinig kung saan doon sa 3 yon na contempt itong si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senado. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. We are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Ayan si Senator Rodante Marcoleta, kasi sabi niya, hindi totoong
manganganib ang buhay mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado at bibigyan ka ng sapat na proteksyon, pati na yung pagkain ng isang testigo kapag siya ay nandito sa custody ng Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to si Bryce Hernandez, kaya siya natatakot na dahil dyan nagkasagutan yung mga senador na nagpatawag ng break, at pagkatapos ng break, Nelson at Jen, nagmuson si Senator Jingo Estrada na mailipat sa Pasay City Jail itong si Hernandez na sinigudlahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, at yan ay inaprubahan sa plenary session. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Ayun. So ano yung tagpo na talagang mainit ba ang ano? Paano natin nasabing naging mainit ang tagpo, Meng? Si Senator Bato de la Rosa namumula na sa galit. Kita mo kasi Jen yung ano niya, 'di ba? Hindi naman sa inaano natin yung ano niya, wala siyang buhok, pero ang pula na kasi. Namumula talaga. Oo, namumula na siya sa galit. Ang sabi niya, ang Senate yung may lehitimong custody. Kasi sa House naman kahapon, hindi naman nila ipinakontempt si Bryce Hernandez. So unang-una, sabi nila, nakiusap yung House na makuha yung makapadalo. Dahil siya nakakulong dito, mapadalo sa hearing kahapon. Bakit after nun nagpasa na hindi na sa ibabalik dito? Samantalang wala naman silang contempt order. Imbes dinala siya sa PNP Custodial Center. O ano daw yung bearing? Kaya ang sabi ng mga senador ngayon, dapat siyang maibalik dito sa Senado. Ayun. Ano yung sinasabi ng Tito Sen kanina na paano kung halimbawa ang Kamara naman na nakiusap sa atin? May ganun bang anggulo? Papayagan naman daw Jen, pero yung kahapon kasi wala talagang basihan para sila ay ibig sabihin, walang basihan para mag-decide ang Kamara na kunin ng custody, makisama dito sa pagkuha ng custody dito kay Hernandez. Dahil una, yung hearing, hindi naman sa pinakontempt. Ibig sabihin, yung Senado, na may contempt order, ibig sabihin, dapat dito siya makulong. So ang standing... So, Senado yung magpapasya kung saan siya iko-custody. So ang standing pala, kaya nakakulong si Bryce ay dahil sa contempt order. Kasi humingi siya ng custody, di ba? Sa Kamara. Kung matatandaan nyo dyan, nung nakaraang hearing, ipinakontempt, nag-motion si Senator Jinggoy na ipakontempt itong si Hernandez. Tinatanong kasi siya, dun sa issue ng pagkakasino niya, tinatanggi niya pa kahit na may mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay labas-masok sa kasino. Yan yung dahilan, kaya nag-high na motion para ipakontempt siya. Yung contempt order ay binirmahan naman ni dating Senate President Francis Escudero. Kaya lang, ang ano lang kasi ang tinatanong nga ni Senator Rodante Marcoleta kung may bearing ba nga yung ginawa nila. Kasi nung mapirmahan ng contempt order nung umaga, nagkaroon ng Senate leadership reshuffle ng Rigodon nung hapon. Kaya tinatanong niya, may bearing nga ba yung mga ginawa ng mga nakaraang komite sa pagbabago ngayon ng Senado? So yun palang pagpapahiram kay Bryce ay may pirma talaga ni SP Soto sa kasunduan na pagkatapos mong mahiram, ibabalik siya sa Senado. Oo, may humingi sila ng permit na mapadala siya sa Senate hearing. Kaya nagtataka itong mga senador, bakit nandun yung custody nung hapon? Kasi nakiusap daw ata, di ba? Parang nakiusap daw ata ang leadership ng Kamara na dali na lang siya sa PNP Custodial Center, Beng.